this opportunity na pwede rin makapagpabago ng buhay mo. Okay, so tama yung narinig mo sa ating magandang host. So, I'm a former OFW and isa ko sa mga natulungan ng MVP Club para, 'di ba, na magkaroon din ng magkaroon ng magandang buhay. Yes. So, isa ako sa mga natulungan ng ating opportunity na meron tayo. At imagine, kung ikaw right now na nanonood, ano kaya ang pwede ding mangyari sa'yo? Kaya mag-focus ka para at least, 'di ba? Nakikita ba yung screen ko? Hindi pa. Para at least ikaw mismo matulungan mo din ang sarili mo. Makipagtulungan ka sa dito sa ating community. Alright? So, nakikita na ba, Jeka? Wala pa. So, wait lang ha. Okay. Wait. Ayun. So, welcome to my topic. It's all about financial literacy program. So, actually, even ako din po, ito po yung naintindihan ko. Kaya ako po ginawa yung negosyo. Di ba kasi ako, dati akong OFW, empleyado. So, naging OFW na pero kulang pa rin, di ba? So, my question for you, everyone. Saan ba nilalagay ng tao ang pera nila? So, most of the time, saan ba natin nilalagay sa bangko, right? And aware po ba tayo na meron tayong tinatawag na inflation rate? So, karamihan dito, hindi natin alam yun or napaparad lang natin sa balita. Tama? Or is this savings good or bad? So, later on, masasagot mo talaga yung sarili mo kung yung savings nga ba is maganda or hindi. Di ba? Okay? So, sa lahat na nandito right now, for example, you have your money sa bangko. Meron kang 10 million. Ayaw mo yan siyang bawasan. Gusto mo na sa bangko lang. So, alam mo ba na pwede rin kumita yung pera mo sa bangko? And paano? Ito yung tinatawag natin na interest. Okay? The bank interest, pagkano kikitain ng pera mo, for example, may 10 million ka, pwede mong kumita ng 1.127% sa loob ng isang taon. So imagine ganun lang. So kwentahin mo na kung magkano ba yung pwede mong kitain pag nasa bangko yung pera mo. Alright? So another example for that, para mas maintindihan mo, for example, ikaw mismo nagbenta ka ng lupa. 'Di ba? 1 million, 5 million, ayaw mong ilagay sa kahit saang negosyo, yung 5 million mo gusto mo na sa bangko lang. Kasi para sa future. Tama ba? Pwedeng-pwede naman po yun. And alam mo ba, na pwede naman kumita po yan ng yearly na 1%. But, as I told you earlier that we have the inflation rate. Ano ba yung inflation rate, Miss Belinda? Ang inflation rate po, ito po yung pagbaba ng value ng pera ng tao. So, bumababa para yung value ng pera ng tao? Yes, of course. Kaya nga po, imagine yung mga bilihin natin ngayon. Kung noon kaya mong bumili ng 5 kilong bigas, 100 pesos lang. But right now, hindi na pwede. 'Di ba? Kasi yung 50 pesos mo, 1 kg na lang, 1 kg yan. O sometimes, kulang pa. Kasi po, 60 pesos na yung mga bigas. Tama ba? Kaya imagine pang may 5 million ka, nilagay mo sa bangko, may 1%. Tapos yung inflation rate natin is 4.17%. Magkano ang nalugi sa'yo? 'Di ba? So nalugi ka ng 3.17%. So I'm not saying everyone na savings is not good, but don't let your savings be just savings kasi lugi ang pera mo sa inflation rate. Alright? So natututo ba? So we have four types of people in our financial system. We have ESBI. E stands for employment. Alright? Employment, these are the people who are no work, no pay. So could you imagine, di ba? Yung mga employment at saka self-employed. Alam mo ba, yung self-employed, for example, may-ari ng bigasan or nagtitinda sa karinderya, 'di ba? Para kasi sa atin, pag nakita natin sila na may negosyo na gano'n, ang tawag natin sa kanila is negosyante. But as per you, Robert Kiyosaki, alam niyo po ba na pag ang negosyo mo ay ikaw pa rin ang nagbabantay sa sarili mong negosyo, you still belong to self-employed. Okay? So, ganun pala yun. Kaya, sino pala yung mga negosyante na tinatawag? Yung mga negosyante na tinatawag, ito yung mga tao na kahit na wala sila sa sarili lang negosyo, money works for them. Okay? Best example for that is Jollibee. Si Mr. Tony Tan Kachong. Imagine si Mr. Tony Tan Kachong, siya ang may-ari ng Jollibee, Mang Inasal, Greenwich, Chowking. Diba? Pero nakita mo ba siya na nagbukas ng pintuan para sa iyo? Good morning, ma'am. Good morning, sir. Welcome to Jollibee. Hindi, diba? Pero, kumikita ba siya? Yes, of course. Imagine, so kung ikaw right now,
Di ba gusto mo na money works for you, mag-isip ka na kung paano ka nga ba tatawid sa quadrant na meron ang B and I. I in the is investment, yung mga tao din na yung pera nila mismo, pinuput up nila to earn money as well. Okay? And alam niyo po ba na yung employment and self-employed, 95% of our population, ito po yung pinipili nila. Di ba? So napakadami. Imagine sa mga tao na nandito right now, siyempre lumaki tayo na ganun ang mindset natin. Anak, mag-aral kang mabuti para magkanap ka ng magandang trabaho. That is why nag-aaral talaga tayo na mabuti para at least maghanap tayo ng trabaho. Kaya naman 95% of our population are choosing employment and self-employed. But imagine, business and investment, ilan lang po yung pumipili sa ganitong klaseng industriya? 5% lamang. And alam niyo po ba, pag pinagsama-sama mo yung yaman sa mundo, 5% lang ang pinaghahatian ng 95% na nasa employment and self-employed. Samantalang yung 5% lamang na pumili ng business at investment, 95% of world wealth ang pinaghahati-hatian nila. Napakalaki, di ba? Kaya naman, kung ikaw nandito right now, bakit sila kumikita ng malalaki? Ganyan naman po kalaki ang pinaghatian namin. Kaya dapat ngayon pa lang, tumawid ka na dito. Alright? So, natututo ba? And syempre, ito daw, pag ikaw daw, is law of singleness. Imagine, nasa employment. Ibig sabihin, isa lang ang pinakakakitaan mo. Alam mo ba na meron kang 8 hours a day, 5 days in a week, 50 weeks for a year, and work for 40 years. And that is almost all of your life na nagtatrabaho ka pa. And alam mo ba na meron kang 80,000 hours for 40 years. And take note for this, that is no work, no pay. Samantalang, pag nasa law of leverage ka, ano ba yung law of leverage? Law of leverage, you can multiply your time and effort through other people. Like Lucio Tan. Mr. Lucio Tan is the owner of Fortune Tobacco, Foremost Farm in Davao, Asia Brewery, Ethan Group of Companies, Philippine Airlines, Banks, University of Days, Logistics, many more. And did you know what? Lucio Tan is having a 40,000 plus of employee under him. Kaya naman, si Lucio Tan, yung 80,000 hours mo is equivalent na niya sa 2 hours. Could you imagine that? That is why si Lucio Tan is working smart kasi po dinoduplicate niya yung sarili niya sa iba't ibang tao. And yun po yung ginagawa namin dito sa MVP Club. So you are very lucky kasi nandito ka ngayon. Imagine mo who are working every day, more stress, no time freedom. Sila yung mga tao na nasa employment and self-employed. Samantalang yung mga nagninegosyo at may mga investment, they're the people who are having big savings, car, house, and lot, and of course, the time freedom. Tama ba? And if ikaw daw is merong single source of income, of course, yung mga kinikita mo ngayon, di ba? Para saan ba yan? Ang kinikita mo most of the time para sa mga basic needs mo lang. Food, water, electricity, rental, tuition fee, and kahit ano pa nakakailanganin mo. Tama ba? But if you have multiple source of income, hindi lang basta yung basic needs ang pwede mong makuha, kundi yung mga gusto mo din, mga pangarap mo. Kaya nga nagsisipag tayong lahat kasi meron tayong pangarap. Kaso nga lang, in this case, pag isa lang ang pinakakakitaan mo, kalimutan mo ng mangarap. 'Di ba? May ganun talaga sa atin most of the time. Kaya naman tinuturo natin dito na you have to leverage yourself para at least makuha natin yung mga pangarap natin. Okay? So, we have two types of financial system in our industry. We have financial statement of the poor and rich. Actually, my mentor said that, Belinda, there's no poor people. Wala daw mahirap, pero meron daw poor mindset. Imagine if you have single source of income. Pag may extra income ka, ano ba yung iniisip natin? I will buy a new phone. Bibili ako ng ref, papaayos ko yung bahay namin, etc. Diba? These people,
They are focusing on just having a big income, not building assets. That is why they're one step closer of being broke pag ganun ka daw. 'Di ba? And imagine, samantalang yung mga nandito sa financial statement of the rich, pag sila ay kumita ng maliit lang, anong iniisip nila? Kailangan ko mag-expand ng business. They're the people, yung mga tao na nandito, alam niyo po ba na sila may pinakamababang debt, overhead loans, liability. Imagine, yung mga tao na ito hindi naka-focus talaga sa liability, naka-focus talaga sila para mag-create pa ng more na negosyo. So these people are focusing on building assets, not just having a big income. That is why they're the people who are having a financial freedom. Alright? Now, sasabihin mo sa akin, traditional business na lang kasi yun yung gusto ko. Pwede naman po, may 20,000 ka, why not? Magtempura ka, pero pag maganda, gwapo ka, magpapaypay ka na lang ba? 'Di ba? And syempre, pag may 50,000 ka, pwede kang mag-sari-sari store. 100,000, pwede ka na mag-small franchise. 200,000 internet shop, water filling station, may 500,000 ka, pwede na yon. And pag may 50 million ka, alam mo ba na pwede ka nang magkaroon ng sarili mong leverage business? Ang tanong, may 50 million ka ba? 'Di ba? Kung ang sagot mo right now wala pong 50 million, 50 pesos lang. Joke lang. 'Di ba? Pag wala ka pong 50 million, good news. Because here in our community, MVP Club, we have the concept that you can earn leverage with a very small capital. Are you guys excited? I wanted to show you this kind of opportunity that we have, that you can earn leverage in a very small capital. So our concept here, welcome to Orbis Victus International. So ibibigyan ko kayo ng idea about Orbis Victus International. Okay, according to Philippine Healthcare and Accident Expenditures in 1 year is 684 billion pesos. And out of that, 373 billion pesos or 54% is out of the pocket. Imagine yung 373 billion nanggagaling po yan sa bulsa ng ating mga kababayan. So for example, ikaw mismo ngayon, 'di ba, pag may mga hindi ka inaasahan pangyayari, saan ba nanggagaling yan? Sa kinikita mo din. Tama ba? So, imagine, so an estimate of 1.5 families per year are pushed to poverty because of unexpected healthcare and accident expenditures. So most of the time, ganun naman talaga, even me. Kaya alam niyo po ba dati, ang mindset ko lang, mag-ipon tayo para pag may emergency, meron tayong gagamitin. Tama ba? Oo. So, ngayon, why do we need to get sealed? So, bakit nga ba kailangan ko maprotektahan? Okay? So, we have Seal Pro, Self-Empowered Asset and Life Protection. So, alam mo ba kung bakit kailangan mo protektahan yung sarili mo? Because your hard-earned asset deserves it. Ikaw mismo nagtatrabaho ka para makapagkaroon ka ng bahay, lupa, sasakyan. Kaso nga lang, pag hindi natin ina-expect yung mga bagay-bagay, lahat ng mga inaapundar mo, nahuhugot pa. Okay, that is why you have to protect your income and asset from unexpected events and expenses. Alright? And of course, your family deserves it. Protect your family's present and future. Most of the time, nakatingin po tayo sa future. Hindi natin tinitignan yung present. Hindi mo alam na yung reason ng future mo is ganon. It is because the present. Hindi mo tinignan na ito pala dapat ang inaayos mo para pagdating ng future, napakaganda. Diba? Hindi tayo mag-iisip pa kung anong gagawin natin sa future kasi ngayon pa lang, ginagandahan mo na yung present mo. Alright? And of course, you deserves it. Protects your health and elevate your life by having peace of mind. Ikaw na nagtatrabaho ngayon, most especially if you are an OFW or nagtatrabaho ka sa malayo sa pamilya mo, hindi ba lagi mong iniisip, ano kaya ang kumusta yung pamilya ko or yung mga unexpected events sa buhay natin? Pag may nangyayari sa mga pamilya mo, ikaw hindi ko na alam. 'Di ba? Hindi mo na alam kung anong gagawin mo kasi most especially pag wala kang hawak na pera. 'Di ba? Minsan, kahit ano na lang diyan, sige basta magawan ko ng paraan. But because of this opportunity, this one
makakatulong talaga sa'yo para at least mayroon kang kaagapay sa lahat ng mga sakuna na hindi mo inaasahan. Alright, now the future of our Orbis Victus International. So as you can see, ang kinocover pa ni Orbis Victus International is ano, accident insurance. But good news, alam mo ba na this coming months, papasok na po yung ating health protection or imagine sickness and illness. So lahat na i-cover ni OVI, napakaswerte mo kung nandito ka ngayon, kailangan mo talagang i-priority na maging part ka talaga dito kasi hindi lang basta yung benefit yung makukuha mo, talagang panalong-panalo ka. Kasi imagine, magkakaroon pa tayo ng car protection, motorcycle, house fire, and calamity protection. So yan po yung mga future ni Orbis Victus International. That is why our tagline in everything we do, we think of you. Imagine, napakagandang tagline. And of course, they're the board of directors, Mr. Jana Spirin, Engineer Francis Miguel, and of course, our chairman, Mr. Dr. Eduardo Cabantog. And imagine our company is 19 years and counting. We're about to celebrate our 20 years. Napaka malapit na. And we have a proven and tested system. Imagine. And ito po yung mga certificate. You can do screenshot para at least meron kang hawak na legit po talaga yung negosyo na nakita mo. Okay? And of course, ito po si Stronghold Insurance Company is 65 years na po, hindi na po updated yan. So 65 years na nagbibigay ng matatag na proteksyon para sa ating mga kababayan. So could you imagine, yung tie-up pa lang ng kumpanya na 19 years na mas pinatatag pa dahil 65 years na po yung tie-up natin na Stronghold Insurance Company. Okay? And syempre, our first digital protection product is SealPro, Self-Empowered Asset and Life Protection. And under SealPro, we have two kinds of coverage. Alright, we have Platinum. In Platinum, Income Protection and Emergency, ito po yung mga cover po ng Platinum natin. Medical reimbursement, 200,000, cash allowance, 2,000 per day for 10 days, personal accident coverage for 1 million, total permanent disabilities 1 million, unprovoked murder and assault 250,000, and burial assistance for 50,000 pesos. And of course, we also have bronze or 500,000 coverage. So kalahati po ng nabanggit ko, yun po yung makukuha mo pag ikaw ay covered ng bronze SealPro po natin. Alright? And of course, ito po yung mga digital partners natin all over the world. Could you imagine? Meron po tayong partners sa Paris, France, Milan, Italy, Barcelona, Spain, Japan, Qatar, Kuwait, Cyprus, Dubai, and many more. And even sa Africa, meron po tayong mga partners sa iba't ibang bansa. Kaya nakita mo na negosyo, hindi this a big time business. Kaya congratulations, ngayon pa lang. Okay, so ito din po yung mga OVI claims natin or nakapag-claim na ng ating OVI coverage. So imagine kahit na nasa ibang bansa ka, pwedeng-pwede po yan ma-assist. Alright? And syempre, paano ba ako magiging part ng MVP Club, Miss Belinda? Gusto ko ang malaman ko kung paano ko nga ba ma-maximize o makukuha ang mga benefits na yan. Now, mag-focus ka dahil i-discuss ko na sa'yo kung paano ka nga ba magiging part at magkakaroon ng leverage asset business. Okay? So, startup package natin, ito na po yun. Family Protection Bundle Package, we called it Enterprise or 29,990 pesos only. Magkakaroon ka na ng lifetime business. And there the package inclusions and benefits, 3 million personal accident insurance, SealPro products worth 44,250, digital tracking center or business website, pre-business accounts, and that is upgradable, exclusive online training and support system, 24/7 customer service, and lifetime and inheritable business. And why OVI? Bakit ko kailangan piliin si Orbis Victus International? Why not? Because Orbis Victus International is the faster claim processing, affordability, accessibility, cloud-based technology, AI technology, fully digital, and take note for this,
everyone. Only direct sales company that secures and seals the life of our OFWs within our community. Nag-iisa lang po ang Stronghold, ang Orvis Victus, na pwedeng ma-insured ang mga OFW. Alright? So yan ang pinaka-advantage natin. And you can also avail this package, the Health and Wellness Package, which is the Empowered Consumerism, worth 18,999 pesos if gusto mo naman ng mga health products. Okay? And syempre, alam ko na excited ka. Paano ba talaga kumita dyan, Miss Belinda? Now, I will discuss to you how will you earn in this kind of opportunity. We have 3 ways of earning: retail sales program, package sales program, and match sales program. Retail sales program, earn in every retail product or coverage that you can share 25% to 50% retail profit. For example, meron kang nabenta na 1 million coverage. You know what? The suggested retail price is 4,750, but if you're a distributor, pwede mo siya makuha ng 3,150. Magkano ang profit mo? 1,600 pesos. Paano na lamang pag sa isang linggo, mayroon kang 10 na na-cover? Imagine 1,600 times 10, 16,000. So, pwede na ba na idagdag sa kinikita mo? Pwede na. Tama ba? And of course, we also have package sales program, earn in every package that you can share or referral method. Okay? You can earn 6,000 pesos for every direct referral. Imagine, in your every month, may 10 person na dinala ka lang dito sa Zoom, naintindihan, ginawang negosyo, kinausap namin, kami ang nag-discuss. Imagine kung magkano kitain, pwede mong kitain sa loob ng isang buwan, 60,000 pesos. So, okay lang po ba? Pwede na po ba yun? Idagdag sa kinikita natin? Pwede na, tama ba? And we also have match sales program. Every 1,200 binary points that will match from your left sales group and right sales group, you will earn additional 1,800. So focus on this. Kikreate po tayo ng organization under mo. Diba? Dalawa po yun. So, create tayo ng left sales group and right sales group. And every time na makikita po ng system natin na may pumapasok po dyan sa magkabilaan, lagi kang may bonus na 1,800 pesos. Imagine, kaya nga po ang dami-dami ditong yumayaman, talagang kumikita ng napakalaki. It is because of that 1,800. Natulog ka lang paggising mo, apa, may 50,000 ka na pala. Di ba? So, unlimited po yan. Kaya yun po yung pinaka maganda na meron tayo dito sa Orvis Victus International. Now, alam mo ba na pwede kang kumita ng 4.6 million sa loob ng isang taon? Paano? Oh, for example, in your first month, may dalawa. So, may 1,800 na income ka. On your second month, may 4. Mayroon kang 3,600. Pag third month mo, 8 naman. So, 7,200. Up to 12 months, pwede mong kitain is 1.4 million pesos. And this is for one business account, 1.4 million. Kaya nga, pag 3 branch account, yung pinakita ko sa iyo na enterprise, ang pwede mong kitain sa isang taon is 4.6 million pesos in just 1 year. So kung naiintindihan mo ngayon, 29,000 mo, gawin natin 4.6 million. Pwedeng-pwede, di ba? That is why everyone get empowered. Be a digital partner. Protektado ka na, nakatulong ka na, kumikita ka pa. Because here in MVP Club, gusto lang namin na lahat na nandito right now, makita nyo ang nakita namin para kayo naman ang susunod na makatulong din sa maraming nangangarap at naghahanap ng magandang opportunity para mabago ang kanilang mga buhay. So this is Belinda. Thank you so much. On behalf of MVP Club, we are so excited to guide you, to help you, for you to be able to go for good and to have a time and financial freedom. Thank you so much, everyone. And back to you, Coach Jessica. Belinda, 'di ba? I know for sure, 'di ba, lahat ng nandito is talagang naintindihan na, 'di ba? Ano yung financial literacy program until doon sa life-changing opportunity. So pasalamatan naman natin
si Mentor Belinda. So ngayon, nalaman nyo na, di ba, ano yung ginawa at naintindihan ng first sharer natin kanina, si Coach Edward, at bakit siya kumita ng malaki, di ba? So, dahil po yan doon sa inexplain kanina ni Mentor Belinda. Biruin niyo po yun, katulad ko, di ba, isa din akong OFW before. Yun lang din po dati, yung naintindihan ko. Kaya kung titignan nyo, isa tayo sa natulungan ng community natin. So pasalamatan po natin si Mentor Belinda, and I know, 'di ba, yung mga nandito excited. Tama ba? Excited na kayo na makapagsimula sa opportunity natin. And syempre itong isa sa mga tatawagin ko right now, siya naman po yung magpapatunay. Okay, isa sa mga magpapatunay, syempre kung paano, okay, paano siya natulungan ng mga inexplain kanina ni Mentor Belinda, from Financial Literacy Program to Life-Changing Opportunity Presentation. So ito dati tong empleyado, okay, dating security guard. So kaway-kaway sa mga security guard dyan, i-type mo dyan, I am security guard, okay? Para, ayan, makarelate ka, baka makarelate ka din sa naging journey, okay, ni mentor or ni Coach Ronnie Gapor, 'di ba? Ito yung next, okay, na tatawagin natin right now. So i-type mo diyan, I am excited. If you guys are excited, para i-introduce ko na sa inyo, ayan, nadulas tuloy ako, para i-introduce ko na sa inyo yung next, okay, na speaker natin. Ayan, so i-type nyo dyan, I am excited. Ayan, I am excited, sabi ni ni Sir Ernesto. Ayan, so shout out sa lahat ng mga empleyado right now. Okay, para I know ito tutok ka lang din, 'di ba? Kung naintindihan mo yung sinabi kanina ni Mentor Belinda, I know for sure mai-inspired ka sa naging journey ng taong ito. So without further ado, before I will going to finally introduce him, please watch this video. Yes, 'di ba? Sa intro pa lang sobrang pogi na. Ayan, so without further ado, let me introduce to you our third sharer, a former security guard, no other than Mr. Ronnie Gapor. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. Alright, thank you so much sa napakaganda nating host for this event. Grabe, no? Grabe yung lupit, grabe yung energy. And syempre guys, shout out po sa mga participants po natin na right now nasa 138 participants po tayo ngayon. Ayan, thank you so much po sa lahat ng naka-attend sa event natin. Kung ikaw ngayon nandito ka sa Pilipinas, kahit na busy or nasa ibang bansa ka, especially po sa mga, di ba, business partners po natin dito ng mga OFW na kahit napaka-busy, di ba, nagawa pa rin maka-attend dito sa Zoom event natin. Thank you so much po, sobrang na-appreciate po namin. And guys, okay, pasalamatan po natin yung dalawang, di ba, nag-share po, syempre kay Coach, di ba, Edward Mariano, grabe yung transformation ng buhay, paano nabago yung buhay niya dito sa MVP Club. And syempre, thank you so much sa, di ba, napakalinaw na pag-explain kung paano makapag-start, paano maging part ng MVP or paano maging part ng company natin. Thank you so much kay Mentor Belinda, one of the director of MVP Club. Okay, so by the way guys, my name is Coach Ronnie Gapor. Tama po yung sinabi ng napakaganda nating host na I'm a former security guard na, di ba, nabago yung buhay dito sa MVP Club. So meron akong screen, ayun, so i-share ko po sa inyo kung paano nabago yung buhay ko.
Ayan, grabe no. Sobrang lakas ng energy natin ngayon. Ayan, kaway-kaway naman po sa mga kabaro natin dito. Okay, kaway-kaway naman po sa mga security guard dito na nandito right now sa Zoom event natin ngayon. Okay, so by the way guys, ito yung buhay ko dati. Kung mapapansin niyo po, 'di ba? Wala po kayong makikita diyan na pogi, 'di ba? Or artista, 'di ba, na gwapo, wala kayong makikita. 'Di ba normal po na tao yung makikita niyo na kung saan ako po ay, 'di ba, tubong probinsyano. 'Di ba? So ang hirap po ng buhay sa province kung mapapansin niyo po, 'di ba? Dati po tayong farmer, dati tayong 'di ba driver ng traktor. So kung ganyan po kahirap ang buhay natin before. 'Di ba? So naging salesman din tayo, so naging security guard din po tayo for how many years na talagang walang nabago, walang naipon kasi kada 'di ba, kada sahod natin padala sa pamilya, 'di ba? Support sa pamilya kaya wala tayong naiipon. Yung tipong 'di ba, yung sa sahod ka pa lang 'di ba natototal mo na kung saan mapupunta. And that's life na yun po talaga yung sinabi ko sa sarili ko na ayoko ng ganito. Ayoko ng ganitong buhay. 'Di ba na yung tipong every year na 'di ba dumadaan walang nababago. And because of this MVP club, nag-decide sumubok lang, ito yung nangyari sa akin. 'Di ba imagine niyo na from dating probinsyano na ang itim-itim, 'di ba, tapos ang payat-payat, and because of this MVP club, hindi lang tayo, 'di ba, hindi lang tayo kumikita. Which is bukod sa, 'di ba, nakita niyo naman kung gaano nag-glow, 'di ba? And I'm so proud na, 'di ba, because of this MVP club, ito yung nangyari sa akin. Okay, so next tayo, Tek. And guys, habang ginagawa po natin, 'di ba, yung digital business po natin, nasa condominium tayo, hawak po natin yung oras natin, may financial and time freedom tayo, and umulan, bumagyo, hindi po tayo naapektuhan. Bakit? This business is digital, kumbaga online lang po natin ginagawa. Okay, so next tayo, ganun po kagandang negosyo natin. And guys, imagine niyo po, ito po talagang magiging malaking impact po ito sa inyo. Kasi imagine from dating security guard na sumasahod ng 20,000 every month, and dito sa digital business natin, because of this MVP club, yung 5 months na sasahurin po natin as a security guard dito sa digital business natin, kaya natin kitain in just 1 month. 'Di ba? Sino lang naman ako before? Kagaya mo lang din na nanood, kagaya mo lang din na nakapasok sa Zoom event na to. And guys, imagine niyo po gaano kasarap sa feeling na from, 'di ba, nag-aaral tayo before, never po natin maranasan na ma-awardan sa school. Kaway-kaway naman po dito sa mga feeling matalino, 'di ba? So ako po ay laging nasa hulian pag nasa classroom kasi nga, 'di ba, mahilig po tayo mangopya. Ako po ay mahaba ang liig, 'di ba? Kasi nga kumbaga hindi po talaga tayo matalino. And because of this MVP club, 'di ba, na-recognize po tayo dito na ma-awardan. 'Di ba? Na-awardan po tayo dito na Silver Executive Prime, na-awardan tayo as Silver Executive. So 2 beses po tayo na-awardan. And good news po guys, bilang security guard, I'm proud to say, 'di ba, na from dating security guard ngayon po na-awardan dito sa company, 'di ba, na-recognize po as Millionaires Club member. 'Di ba? So imagine na kung ikaw right now, 'di ba, na nanonood ngayon, na 'di ba na-inspire ka, or 'di ba nangangarap ka na balang araw mangyari din sa akin yan. Yes, i-claim mo na ngayon kasi ganyan din ako before. And guys, imagine niyo po gaano kasarap sa feeling na 'di ba na dati dinadaanan ko lang to, no? Dinadaanan ko lang na sabi ko habang naglalakad ako papuntang trabaho, sabi ko ano kaya yung feeling na makakain man lang or makapasok man lang sa ganyang mamahaling restaurant. 'Di ba? And because of this MVP club na from dating ini-imagine ko lang, and right now naging reality na po siya. 'Di ba? And yan, kasama ko po yung mga mentor ko. Shout out po sa napakaganda kong mentor, kay Mentor Rizin and Mentor Abra, grabe, no? Kasama ko yung mga mentor ko. So next tayo, Tek. Ayun. So ayan guys, bilang empleyado, bilang security guard, never ko po maranasan to. And yes, lahat po ng nagtatrabaho, 'di ba, bihira lang po yung empleyado or 'di ba, nagtatrabaho na magkaroon ng lifestyle. Kasi 'di ba, alam mo 'yon, yung tipong magde-day off ka, meron kang day off, imbis na igagala mo, itutulog mo na lang. Especially kung pagod ka sa trabaho, mahirap yung trabaho mo. So 'di ba, kumbaga lahat po dito related naman po, no, na kapag day off mo, imbis na igagala mo, itutulog mo na lang. 'Di ba? And dito sa MVP Club, dito po naranasan, 'di ba? Dito po natin naranasan magkaroon ng lifestyle. 'Di ba? So ayan po, nakapunta po tayo sa Aqua Planet. Pinupuntahan po 'to ng mga artista, 'di ba? Pinupuntahan po 'to ng mga influencer, 'di ba? And dito sa MVP Club, 'di ba, pinaranas po sa atin kung gaano kaganda,
Di ba? Kung di ba, gaano kaganda yung pinaranas sa atin na lifestyle. So dito guys, naranasan po natin yan. And guys, ito po yung luxury ano po natin, no, lifestyle natin sa yacht party. Di ba? So ito guys, nakikita ko lang to. Nakikita ko lang to. Nasabi ko, ano kaya yung feeling? Ano kaya yung feeling na, di ba, maka-experience man lang sa mga ganyang luxury lifestyle. And because of this MVP Club, pinaranas po sa atin yung ganitong lifestyle. Di ba? So ayan guys, di ba, habang nagre-relax po tayo, nandito po tayo sa magagandang lugar, magandang condo, yung tipong talagang may peace of mind ka, 'di ba? And lahat po talaga tayo deserve ng ganitong buhay. 'Di ba? Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Kaya ngayon pa lang na may buhay ka pa, malakas ka pa, mangarap ka na. And because of this MVP Club, nakita mo to, pangarapin mo guys, 'di ba? Pangarapin mo na maging part ng community natin. Bakit lahat naman po kami dito nagsimula sa pangarap? Lakas ng loob, nag-decide. And guys, imagine niyo po gaano kaganda yung digital business natin. Yung mga mentors po natin dito, yung tao na nagdala sa'yo dito sa event na to, yan yung magiging angel ng buhay mo para makuha mo yung mga pangarap mo. Kasi imagine yung mga kasama ko dyan, mga mentors ko, yan po yung dahilan bakit ako nandito. Di ba? So kasama ko po yan sa travel, sa lifestyle. Di ba? So ganyan po siya kaganda. So next tayo, Tek. Ayun, so ito guys, sa lahat po ng nandito po sa Zoom event natin na participants natin nasa 140, kung ikaw right now, 'di ba, nandito ka sa event na to, nakita mo yung opportunity na to, huwag kang matakot. Kasi nakikita mo yung mga directors natin, 'di ba, mga founders natin, mga generals natin. Isa po yan sa magaguide po sa inyo. Imagine na hindi lang isa, dalawa yung tutulong po sa inyo dito. Tulungan po tayo lahat dito. Di ba? So shout out po sa mga, di ba, director po natin, sa mga founders po natin. Shout out po sa kay Mentor Roy, Mentor Ali, Mentor Gerald, Mentor Regine Pirsarta, okay, Mentor Belinda, and Mentor Joyce. Grabe, thank you so much po sa pagbuo ng system. Di ba? Sa napakagandang MVP Club, masasabi ko, and this MVP Club, sobrang daming nabago ang buhay kagaya namin. Kaya ikaw right now, nandito ka sa Zoom event natin. Di ba? Nakita mo tong opportunity na to, wag na wag mong hahayaan ay skip mo lang to. 'Di ba, mag-decide ka. Subukan mo. Bakit kami nangarap lang din kami dati, sumubok lang. Ginawa lang namin yung in-explain ni Mentor Belinda, and that's why ganito yung nangyari sa amin. Gumanda yung buhay namin. Kasi naniwala lang, nag-decide, inalis namin yung duda. Kasi guys, yung duda na yan, yan yung hahadlang sa pangarap mo. Meron ka bang nakitang tao na naging successful na may duda sa sarili? Wala po. Lahat ng taong nagiging successful, walang duda sa sarili, willing mag-decide, willing sumubok, malakas ang loob. And yan yung gamitin mong sandata sa isip mo para magawa mo, or para, di ba, maging part ka ng MVP Club. Ngayon pa lang, yan yung i-mindset mo sa sarili mo. Huwag kang matakot, sumubok ka lang. Bakit? Lahat kami dito sumubok lang. Kung ikaw right now, susubok ka, di ba, ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, susubok ka. Bakit? Kasi may malaking pangarap ka. And dito sa opportunity na to, dito sa community na to, isa ito sa mga magiging katuwang mo sa buhay para makuha mo yung mga pangarap mo kagaya namin. 'Di ba? So guys, ito lang po yung masasabi ko po sa inyo. Trust and decide ang susi para makuha mo ang mga pangarap mo sa buhay. Bakit tiwala? Kailangan mo magtiwala unang-una sa sarili mo. Kailangan magtiwala ka sa sarili mo. 'Di ba? And pangalawa, pagkatiwalaan mo yung tao na nagdala sa'yo dito sa Zoom event na to, paniwalaan mo yung tao na nag-send sa'yo ng link na to, and mag-decide ka. Kasi the more na nag-decide ka, pinapakita mo kay universe na kung ano yung pinapangarap mo, pwedeng ibigay sa'yo. Deserve mo makuha kasi nag-decide ka na. Kaya ngayon pa lang, okay, tanggalin mo na yung espiritu ng pagdududa sa sarili or pagdududa, kasi hindi yan makakatulong sa'yo. And congratulations in advance, kasi naniniwala ako na kung nangyari sa amin, mangyari din sa'yo. Imagine from dating security guard, 'di ba, na mahiyain, introvert, walang alam, 'di ba, walang idea kung paano gawin to. And because of the MVP Club, naturuan tayo step by step hanggang sa natuto. Kasi nga, sabi ko nga, 'di ba, wala pong tao na hindi matuto kung tuturuan mo. 'Di ba, lahat po tayo dito matututo as long as tuturuan tayo. Okay? Kaya ngayon pa lang, congratulations sa lahat po ng mga participants natin. Welcome here in MVP Club, 'di ba? So, ayun lang naman sa akin guys, decide and tiwala lang, kasi naniniwala ako na this MVP Club, kayang-kaya mo makuha ang mga pangarap mo. Be part or MVP Club. Okay, so yun lang naman guys.
Thank you so much everyone and God bless. Back to you sa napakagandang host natin, Coach Jessica. You know together we're going. Gonna be golden. With our voices. No one can just Yes, thank you so much for that inspiring success journey, Mr. Ronnie Gapor. Ayan, so pasalamatan naman natin, di ba yung napaka-handsome na speaker natin? So kung titignan nyo from ordinary, di ba from former farmer, di ba empleyado, security guard, di ba ang sipag talagang naghahanap ng opportunity, but then nang dahil lang sa desisyon na ginawa niya na maging part ng community natin sa MVP Club, nag-decide, 'di ba? At ngayon ang ganda na, iba na, 'di ba? Ibang-iba na yung buhay niya before sa buhay niya ngayon kasi nagkaroon na siya ng time and financial freedom na yes, may ginagawa siyang opportunity but then na-enjoy din niya yung kinikita niya. Biruin niyo po yun, yung 1 month at 1 month na kinikita niya dito. Okay, 5 months salary niya noon. Tama, so gaano kasarap yung ganung opportunity. And syempre, nang dahil po yan sa proven and effective system na meron tayo sa MVP Club. Diba? So pasalamatan naman natin si Coach Ronnie Gapor. And wait, there's more, 'di ba? Kasi itong last na tatawagin ko right now, so isa din po ito sa director and founder ng community natin. So ngayon pa lang kung ikaw nakatutok ka, 'di ba, nasa almost 140 participants tayo right now. So dapat ngayon pa lang, 'di ba? Kung ready ka na din talaga na maging part ng community natin, much better na nakafocus ka ngayon sa last speaker natin. Kasi, 'di ba, isa ito sa mga makakatulong din sa'yo once na nag-decide ka din na maging part ng community natin. And she is a former nurse by profession. So katulad ko din po ito na nurse before at ngayon, 'di ba, nag-decide din na gawin yung opportunity natin, and syempre isa na din po siya sa kumikita ng malaki nang dahil sa community natin, and at the same time naging Millionaires Club member, naging car achiever, biruin niyo po yan, at nakapag-travel sa iba't ibang bansa, di ba? And kung ikaw right now, ready ka na din na maging part and ready ka na din mapakinggan kung ano yung sasabihin niya. Before I will going to finally introduce her, please watch this video. Ladies all across the world, it's the love we're looking for. Recruits, if you're with me, let me see your hands. Turn up a salute. Get your killer heels, sneakers off, all lace up your boots. Representing all the women. Salute, salute. Let's headshot. Salute. Let's headshot. Salute, salute. It's who we are. All right, the hustler queen herself, Mentor Joyce Malbas. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past. Now we alright. Yes, hello everyone. Magandang gabi po sa lahat po ng ating mga participants na nandito ngayon. Ang dami po natin, more than 100, almost 150 participants na nandito po sa ating event for tonight. So welcome po kayo sa opportunity na nakakapagpabago po ng buhay. And shout out po sa lahat ng mga nandito po. Shout out kay Ma'am Elma. For sure, nasa ibang bansa to. Hi, Ma'am Elma. Yan, thank you sa pagkaway-kaway. And of course, kay Ma'am Arlene. Hi, Ma'am. And nakikita ko dito, I know, nandito lang sa Pilipinas, si Sir Kane. Yan, welcome po sa inyong lahat. And I know na kahit papano kanina sa event po natin, sa presentation po ng isa sa ating director, si Mentor Belinda, is naintindihan nyo, kahit konti lang, kung ano yung opportunity na posible pala na makakapagpabago ng buhay ng kahit anong klaseng background. Same sa mga narinig nyo po kanina, di ba, na ano ba yung background niya, construction worker, farmer. So, ibig sabihin nun, yung opportunity na meron po tayo dito is para po sa lahat. And I know for sure na lahat naman po tayo dito mga dreamers. Okay, lahat naman po tayo dito mga mapangarap po sa buhay. Kaya kahit anong klaseng trabaho, anong klaseng opportunity na nakita natin, talagang sinusubukan po natin. So, yung opportunity naman na meron kami ngayon, hindi lang po ito magbibigay sa atin
Di ba? Ano yung mga pangangailangan natin, kundi kung ano yung mga pangarap na meron po tayo is posible po talagang ibibigay. So, ngayon naman, for sure, sa mga first-timers or sa mga bago po nating mga guests na first time nakapasok po sa event na to, I know na may mga katanungan ka, may mga gusto ka pang matutunan at gusto ka pang malaman. So, along the way, talagang isa sa pinaka meron po muna tayo is ma-inspired tayo. Diba? And I know na na-inspire po kayo kanina sa mga sharer po natin. And ako naman, kumbaga, isa rin po talaga ako sa na-inspired lang. Nung una ko pong nakita yung opportunity na to, na-inspired lang. Sabi ko, parang napaka-imposible naman na may isang opportunity na pwede kang yumaman or pwedeng gumanda yung buhay natin. And ako po, kumbaga, paulit-ulit ako na siya nandito. Pero hindi po ako agad-agad naniwala kasi naninigurado po ako. Okay? Alam ko, marami dito na naninigurado din. So ako, kumbaga, iniisip ko na kapag ang isang bagay gagawin ko, talagang sigurado at kumbaga, hindi ako magkakamali. Kaya minatunayan ko po yan kasi because of the decision na ginawa ko, nagbago rin po yung buhay ko. And right now, pag-uusapan naman po natin ikaw. Okay? So ngayong pong araw na to, ngayong gabing to, pag-uusapan po natin ikaw. Kasi kung ano yung mga nakikita nyo po kanina sa mga speakers po natin, sa mga nag-share ng kanilang success journey is sa kanila po yun. Because of the decision na ginawa nila, nagbago yung buhay nila. And right now, let's talk about ikaw. Kasi sa totoo lang, ikaw po yung nakakaalam ng sitwasyon mo. Ikaw po yung nakakaalam ano yung gusto mo sa buhay. So pag-usapan natin, bakit kailangan or bakit mo kailangan subukan yung opportunity na to. Okay? So yan, nakita na ba? Akin na? Okay. So ngayon pag-uusapan natin ikaw, Sir Nicanor, napaka-busy. So ngayon pag-uusapan natin bakit ka dapat sumubok. Bakit mo kailangan simulan yung opportunity na to? Ano ba yung pinaka-rason mo? Or ano ba yung pinaka-deepest na magiging reason mo? Bakit kailangan mong sumubok? Kasi sa totoo lang talaga, bawat isa sa atin dito is may mga kanya-kanya tayong mga hugot sa buhay. May mga kanya-kanya tayong rason. Bakit kailangan natin may mabago sa sitwasyon ng buhay natin? So ikaw ngayon, possible, ikaw yung guest na nandito ngayon, makikita mo po sa screen ko or makikita mo ano yung mga rason. If ikaw yan, nakaka-relate ka, yan, pwede mong i-comment down. Kasi ako po, isa po talaga ako sa nagiging, kumbaga nakaka-relate lang din. Nare-realize ko lang bakit ko po ginawa yung opportunity na to. Okay, unang-una, bakit mo kailangan subukan? Bakit mo kailangan sumabay sa opportunity na pinapakita po namin sa inyo? Kasi this is a life-changing opportunity. Nakikita nyo na marami na nagbago ang buhay and it's time for you. Kung ikaw naman ngayon na naghahanap ka ng opportunity, bakit kailangan mong sumabay? Okay? Kung isa ka bang OFW. So sa mga nandito, si Elmore, yan, isa ka bang OFW na nandito po sa loob ng event na to, kailangan mo pong simulan. Kasi alam ko na malayo ka sa family mo. Alam ko na gusto mo nang makasama yung mga mahal mo sa buhay. Tama ba? Kasi ang daming OFW na kahit nalulungkot, pero mas piniling lumayo sa family. Ang daming OFW na tinitiis, di ba? Yung lungkot, tinitiis yung malayo sa family members, malayo sa anak. OFW na kahit na, di ba? Kahit na walang-wala na natira sa sarili, pero tinitiis. Kasi nga, ito yung pinaka, di ba? Yun yung pinaka nagiging solusyon nila para maibigay yung mga pangangailangan ng family members nila. So kung ikaw OFW ngayon, nakita mo na yung sitwasyon mo, walang natitira po sa atin, walang natitira po sa iyo. Why not? Di ba? Magiging wise ka sa buhay. Dumiskarte ka. Kasi di ba, matagal ka na nasa ibang bansa na wala namang naiipon. If magiging wise ka sa magiging decision mo this 2025, why not? Di ba? Sumabay ka. Why not sumubok ka sa opportunity na to? Kasi
Ang dami na po naming mga napauwi na mga OFW na kagaya mo po, naghaw lang, kagaya mo po, na-inspired lang, nangarap lang, but right now, nag-enjoy na po sa buhay. Nakauwi na for good. Nakasama na yung mga mahal sa buhay. Kumita na. Kahit nandito na sa Pilipinas. Because sumubok sila, sumabay sila sa opportunity na to. Or baka ikaw isa ka sa empleyado. Di ba may mga empleyado dito? Alam ko na gustong-gusto mo na makaalis dyan. Gustong-gusto mo na mabago naman or naghahangad ka ng opportunity na gusto mong more pa kung magkano yung sinasahod mo dito sa Pilipinas pero wala kang choice. Okay? Ikaw yung tao na ikaw yung empleyado na ilang taon ka na sa trabaho mo, tinatanong mo, wala namang nagbabago. Okay? So kung ikaw yung tao na yon, kailangan mo talagang mag-decide. Kailangan mo talagang sumabay. Gawin yung opportunity na to kasi katulad kanina, 'di ba? Yung mga empleyado, si Coach Rune, si Sir Ronnie, si Sir Edward, mga empleyado ko before. But because of the opportunity, because of this MVP club, kahit dahil sa na-explain kanina ni Mentor Belinda, na 'di ba, anong status mo sa buhay? Pwedeng yumaman ka or pwedeng magbago yung buhay mo. Or sa mga nandito, may mga nandito ba na mga anak? So alam ko sa mga nandito po na mga kabataan, may mga nandito na gustong makabawi sa family. Gustong makabawi sa magulang. 'Di ba? May mga anak dito na nakita yung sitwasyon, nakita yung kahirapan sa mga pamilya nila. So sila po yung, kumbaga, kayo po yung binibigyan ng chance na makita yung opportunity po na to. Kasi ako din, 'di ba? Anak ako, galing sa mahirap na buhay, galing sa mahirap na pamilya, nakita ko na hindi madali yung pagiging mahirap. Kaya kailangan mo talagang kumilos. Kailangan mo talagang sumabay sa mga ganitong opportunity kasi alam ko may mga gusto kang patunayan sa sarili mo or may mga gusto kang gawin sa family members mo. Kasi kadalasan ngayon kasi, 'di ba, ang mga anak nakikita na kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng magulang. So kung isa kang anak or even estudyante na nandito ngayon, na alam mo ba, kahit na hindi na pinapaaral ng magulang, talagang naghahanap talaga ng paraan para makapagtapos. Kasi yun yung pinaka-inaasahan or yun yung pinaka-akala natin na kapag nakapagtapos, talagang magbago yung buhay. So, the moment na nandito ka sa loob ng event na to, nakita mo yung opportunity na to, why not, 'di ba? Pwedeng-pwede ang opportunity na to sa'yo kahit bata ka pa. Isa kang anak o estudyante na nandito ngayon, pwede mo siyang gawin part-time. Pwede kang makipagsapalaran sa mga katulad po namin sumubok sa opportunity na to kasi alam ko talaga isang araw, hindi ka lang makakabawi sa mga mahal mo sa buhay, sa parents mo, kundi pwedeng ikaw yung magiging dahilan bakit mabago yung buhay ng buong pamilya mo. Or baka ikaw isa ka dito sa mga breadwinner. So may mga breadwinner ba dito? Ako, ang pagkakaalam ko kapag breadwinner ka, parang hindi ka na nag-aasawa. Tama ba? Kasi kapag breadwinner, talagang nilalaan lahat ng paghihirap o nilalaan lahat para sa mga mahal sa buhay. So, maraming mga kakilala kong mga breadwinner na nahihirapan sa buhay kasi lahat ng mga pinagdadaanan o lahat ng mga binibitbit ng pamilya, sila yung nagbibitbit. Okay? So kung ikaw ngayon, breadwinner ka na nandito po sa loob ng event na to, kailangan mo po talagang magiging wise. Kasi bakit? Since ikaw yung breadwinner, ikaw yung inaasahan ng lahat, walang-wala na po talagang matitira sa iyo. Wala ka nang aasahan na may mapupunta pa sa iyo kasi lahat napupunta na sa mga sinusuportahan mo. So kung hindi ka mag-decide or hindi mo titingnan yung sitwasyon mo panghabang buhay na yun yung magiging sitwasyon mo, I know talaga for sure mahihirapan ka. Especially kapag wala ka pang asawa na right now talagang nagsisipag ka, may edad ka na, pero lahat binibigay mo pa rin sa mga mahal mo sa buhay kasi nga breadwinner ka. So it's a calling for you.
Kumbaga, tinatapi ka na ng sitwasyon. Ikaw ngayon na nasa abroad, na breadwinner, di ba maraming mga nasa ibang bansa na hanggang ngayon sila talaga yung inaasahan ng mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas. Na kahit na, alam mo ba, umiiyak ka na lang, pero wala kang ibang magagawa, binibigay mo pa rin lahat. Ikaw yung tao na kahit na gustong-gusto mo na magpahinga, pero since breadwinner ka, wala kang choice. Lumalaban ka pa rin. Lumalaban ka kasi may mga umaasa sa'yo. Now, ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan ka magtitiis? Hanggang kailan ka? Baga, ikaw ang naghihirap, pero ikaw yung nawawalan. Kailangan mo, this 2025, kailangan mong regaluhan ang sarili mo, especially kung breadwinner ka. Magiging wise ka, kapatid. Di ba? Magiging wise ka sa mga desisyon mo sa buhay. Kailangan this 2025, may maipon ka kasi naghahanap ka rin, di ba, ng pag-asa na makauwi ka na for good at makapagpahinga at asikasuhin mo naman yung sarili mong buhay. Tama ba? And, of course, yan. Ngayon, ikaw ngayon, since nakita mo at gusto mo na magiging part sa opportunity na to kasi gusto mo na may pagbabago na sa buhay mo. Pero wala ka namang pera. Diba? Lahat naman tayo na nagsimula, wala talagang pera kasi lahat naman tayo, we are living for survival. Kahit ano yung status natin, OFW ka man, empleyado ka man ito sa Pilipinas, lahat, we are just living for survival. Pero, pag gusto mo at willing ka, may magbago sa buhay mo, alam ko, kung may nakita kang opportunity, especially ganito, na nakita mo ang dami nang nagbago ang buhay, alam kong kayang-kaya mong gawan ng paraan. Kasi bakit? Nagawan din namin ng paraan. So ngayon, ano ba yung pwede kong mabigay sa iyo na advice para sa mga gustong-gusto na magsimula pero wala namang pera o wala namang pangpuhunan? Kasi di ba kanina nakita nyo, meron tayong puhunan. So lagi nyo itong tatandaan na every opportunity, pag may nilalagay ka, kasi may babalik sa iyo. So wag mong titingnan. Sa lahat ng mga nandito, wag mong titingnan kung ano yung nilabas mo. Kasi ang pinaka-importante, ano yung ibabalik sa iyo. Kasi hindi lang naman po pera yung ibabalik sa atin dito, kundi pagbabago ng buhay ng buong family. Okay, so ngayon, ano ba yung pwede mong paraan para makapagsimula ka at magsimula na tayong gawin yung opportunity na to? So sa mga OFW, yan. So ito yung ginagawa ng mga nakauwi na for good. Ito yung ginagawa po nila. Nag-advance po sila sa amo nila. So ngayon, di ba, kung iisipin mo, ang dami mo nang ginawang advance. Di ba, ang dami mo nang, yung sahod mo, ang dami mo nang pagkakataon na mas kinuha mo na agad, in-advance mo na sa amo mo. But this time, di ba, saan mo ba ilalagay yung pang-advance mo sa opportunity? Kasi for sure, marami dito. Mga OFW, ang daming mga hinihiling yung mga mahal sa buhay sa Pilipinas. So ikaw naman, wala kang choice. Mag-advance ka agad sa amo mo kasi mga emergency. Di ba? Wala kang ibang pwedeng gawin kundi mag-advance sa amo. Pero this time, di ba, mag-advance ka, pero sa opportunity na may magpapapasok din na pera. Kasi marami dito na parang nagdadalawang isip na mag-advance sa amo, nahihiya, natatakot. Okay? Marami dito na parang hindi kayang itaya yung takot na mag-advance sa amo kasi nga hindi sila sigurado sa opportunity na to. So ako na po magsabi po sa inyo, the moment na nag-advance po kayo sa amo mo, this time, hindi natin sasayangan yung i-advance mong pera. So syempre, ano pa yung pwede nating gawing paraan? Mangutang. So di ba tayo, parang takot tayo mangutang. Kasi bakit? Kadalasan kasi pag nangungutang tayo, di ba wala namang bumabalik. Or pag nangungutang tayo, iniisip natin, parang hindi maganda yung magiging kapalit. Di ba? And alam nyo ba, almost, hindi lahat ng negosyante po, yung pangungutang po talaga is napaka-normal. Kasi ang ginagawa po nila, yung pera ng ibang tao, ginagamit nila para palaguin nila yung negosyo nila.
Kanina sa financial literacy program na binanggit kanina ni Mentor Belinda, yung mga bangko, 'di ba? Anong ginagawa nila? Yung pera ng mga tao, ginagawa nilang negosyo. Sila yung nakikinabang sa pera ng ibang tao. So why not this time? Since nakita mo na pwede palang lumago yung perang ipapangutang mo, why not? 'Di ba? Mangutang ka. Kasi tagay yung tatandaan, money begets money. Nangutang ka ng pera, nilalagay mo sa opportunity na magpapapasok din ng pera. So ibig sabihin, napaka-wise mong tao. So hindi natin ilalagay yung pangungutang natin sa wala lang. Kasi yun po talaga yung hindi magandang utang. Pero kapag mangungutang ka ngayon, hindi ko alam kung anong klaseng pangungutang na gagawin mo, but the moment na ilagay mo po sa opportunity na to, yung pangungutang mo, sisiguraduhin po natin yan na may kalalagyan po yan. Hindi natin yun sasayangin. And ano pa? Yan, pagbibinta. So marami dito na gusto rin makapasok sa opportunity na to, pero walang ibang pwedeng gawin kundi magbinta. So for example, katulad po sa akin, di ba, ano ba yung pinaka ginawa ko na paraan? Bakit ako nakapag-start sa opportunity na to? Siyempre, nagbinta ng cellphone, nangutang sa magulang. So yun po yung mga ginagawa ko kasi ang iniisip ko po talaga, ano yung pwedeng ibalik. So sana yun din yung pagiging mindset nyo, na ano po ba yung magiging kapalit kapag gagawin nyo, kung ano yung dapat gawin. So kapag ikaw ngayon may mga gamit ka na hindi naman ganun ka-importante, so pwede mo yan ibenta. Sabi nga, pag gusto mo talaga, yan yung pwede mong paraan na gagawin. So pagsasanla, marami akong kasamahan dito na yumaman, kumita ng milyon, pero saan nanggaling? Yung pinunghunan nila dito, nagsanla po sila, nagsanla ng kwintas, di ba? Nagsanla ng cellphone, na kahit ano-ano na lang, sinasanla para lang makapagsimula. So, yung mga ganong, di ba? Yung mga ganong paraan, yun po yung nagiging kwento po nila ngayon. And syempre, ano ba yung pinaka-common? Di ba? Mga maglo-loan. Loaner. So, sa mga, di ba? Sa lahat ng mga professionals, ang hilig-hilig mag-loan. Pero, saan napupunta yung loan? Gastos. So, mayroon tayong dalawang klaseng gastos, o 'di ba? Yung ilalagay mo yung gastos mo sa liability or ilalagay mo yung gastos mo dito po sa asset. So, kapag naglo-loan ka man ngayon, why not ilalagay mo siya sa asset? Kung pag naglo-loan ka ngayon, kung ilagay mo yan sa isang opportunity na magpapapasok ng pera, 'di ba? Yung nilo-loan mo, papakinabangan mo yan. Kasi pag naglo-loan tayo ng pera, 'di ba, mga teachers, ang gilag mag-loan. Pero kapag nilalagay mo yung loan mo sa magandang opportunity na pwede magpapapasok ng pera, goods 'yun. Pero ano ba yung pinaka nagiging ginagawa ng mga naglo-loan, 'di ba? Nilalagay sa mga gastos. So ito po, sa totoo lang, yung loan na gagawin nyo po na magiging paraan para ilagay po sa opportunity na to, ito po yung pinaka magiging last na loan, 'di ba? Nagagawin mo sa buong buhay mo kapag ilagay mo po sa opportunity na to. So, yan, ito yung mga magiging paraan na pwede mo pong gawin para makapagsimula ka at para makita mo kung ano yung mga nangyari po sa amin. Yan, ipapakita ko po. Actually, ito po yung mga nagiging results. Ito yung mga nagiging buhay na patunay sa mga tao din na gumawa ng paraan. Sila po yung mga tao na hindi alam yung opportunity na to nung una, talagang naniwala lang, nagtiwala lang, naghanap ng paraan. Siyempre, bago sila naghanap ng paraan, talagang ilalam nila bakit nila kailangan gawin yung opportunity na to. So ito pong mga taong to, mga kasamahan po namin. So kakilala po namin silang lahat. So, 'di ba, imaginein mo, nagkakaroon po sila ng mga ganitong klaseng buhay. Nagkaroon sila ng mga dream house nila, hindi lang bahay. 'Di ba, yung mga mansyon na talagang napaka-imposible kapag wala tayong isang opportunity na kagaya po nito. So, yan, isa sa head po natin sa M1, si Mylene. So, ito po yung bahay niya. 'Di ba, imaginein mo, simpleng empleyado lang din na nangarap. 'Di ba? At syempre, may mga taong tumulong din para makuha yung mga pangarap nila.
So ito po yung mga nagiging resulta. At the same time, ito, isa po sa pinaka, di ba? Nagiging successful sa opportunity na to, isang empleyado din. Pero tingnan mo naman, lahat ng mga pangarap po natin, sasakyan, bahay, lupa, mansyon, lahat po yan. Dahil po yan sa opportunity na meron po tayo dito. So ikaw ngayon, di ba, kung isa ka sa dreamer din, na hindi mo alam na matutupad ba yung pangarap mo or may chance ba na matupad mo yung pangarap mo, be one of us. Diba? Kasi meron na pong nagkakaroon ng maraming resulta. So we have this proven an effective system na talagang all walks of life, kahit sino ka, ano yung background mo sa buhay, is talagang binibigyan tayo ng chance. So kahit na hindi man agad-agad ganito yung ibibigay po sa atin, pero yung chance na pwede natin makuha paunti-unti yung mga pangarap po natin, posible at pwede po yan sa opportunity na meron po dito. And of course, di ba, yung mga nandito na mga one day, uuwi po sa probinsya nila, ng mga nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar dito sa Manila, na nanggagaling, di ba, sa probinsya din. So alam ko na iniisip nyo din, pangarap nyo na sana makauwi ka one day na may dala kang sasakyan. One day, nauuwi ka na may mga napagawa kang bahay. Pero for how many years ka nagtatrabaho, hindi mo pa nagagawa yan. So why not? Diba? This is your chance. Kasi this is an opportunity na talagang ibibigay sa atin kung ano yung mga pangarap po natin. So yung mga kasamahan po natin dito na talagang nagsimula lang din, all walks of life. But ngayon, yung mga pangarap nilang sasakyan, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Ang dami pong nagkakaroon talaga ng mga magagandang sasakyan, mga sports car. So, di ba, parang ilagay mo lang yung sarili mo ba na one day, uuwi ka po sa inyo na may dala kang sasakyan. Ano kaya yung pakiramdam? Napaka-imposible po yan kapag wala po tayong ibang gagawin. Kung hindi po tayo mag-decide na kung ano lang yung sitwasyon natin ngayon, empleyado lang tayo, na we are just living for survival for how many years, pero may pangarap ka na sasakyan, kailangan mo po talagang dagdagan o kailangan mo po talagang sumubok sa mga opportunity na sobrang dami nang. Diba, nagbago po yung buhay katulad po na nakikita niyo po sa screen. And yan, diba, dream business. Kasi sa totoo lang, ito yung opportunity na you are, kumbaga nagninegosyo ka, pero yung negosyo mo, na-expand mo sa iba't ibang bansa. So di ba pangarap natin yung lahat na hindi lang po tayo gumagawa ng negosyo na tayo lang mag-isa. Ang sarap sa pakiramdam na habang nagninegosyo ka, pero may mga tao din or yung negosyo mo na pupunta din sa iba't ibang bansa at kumikita ka sa effort ng ibang tao. Di ba yun yung mga amo natin, yun yung mga boss natin. So for how many years, kung empleyado ka ngayon or isang kang OFW, may isa kang boss na nakita mo na ang ganda ng buhay, ang sarap ng buhay. So why not? One day, pangarapin natin yan kasi isang araw po talaga, kung ano yung buhay ng boss natin, yun po yung ibibigay po sa atin dito. Okay? At the same time, yan, right now naman, lahat ng mga nakikita nyo po is yun po yung mga nagiging success story o yun po yung nagiging resulta. Bakit sila nagbago? Bakit nagbago yung buhay nila dahil sa desisyon na ginawa po nila? So right now, gusto ko rin po na makita nyo din na hindi lang po sila, pati din po ako. Isa po ako sa probinsyana din. So ako din, kumbaga isa lang din po ako sa taga-Bukid. Isa po ako sa mapangarap lang din po na tao na kahit nanggaling po tayo sa bukid, na kahit na parang lahat ng mga ginagawa ng mga taga-probinsya na nandito po ngayon, alam ko po yun. Pero tingnan niyo po, kahit ganun na po yung sitwasyon namin, pero hindi po ako nawalan ng pag-asa. Nangarap po tayo, and buti na lang, di ba? May ganitong opportunity na kahit ano yung status mo sa buhay, parang napaka-imposible na pwede pang magbago yung buhay mo, pero posibleng-posible. Okay? So, nanggaling po ako sa province. So, sa mga taga-province po na nandito po ngayon, na nakatira, kung saan wala pong kuryente, walang tubig, yun, taga doon po ako. So, at least makita nyo po kung saan po ako nanggaling. And of course, yan, dahil may tumulong po sa akin para
para makuha ko po yung gusto kong profession. So may tumulong po sa akin. Kaya po ako nagkaroon ng profession. I am a former nurse. So ito po yung isa sa pinakapangarap ko po talagang trabaho before. And alam nyo ba, yung expectation ko, nung nakapagtrabaho na po ako, sobrang layo. So doon ko po nakita yung sarili ko, na sabi ko, ito yung pinaglaban kong profession. Pero nung nakapagtrabaho na ako, ilang taon po ako nagtatrabaho, wala po akong nabibigay na magandang buhay sa family ko. Kaya doon po ako talagang kini-question ko din. So kung kayo, nag-question kayo sa nagiging sitwasyon nyo na ang tagal nyo na nagtatrabaho, so pari-pariho tayo. Pari-pariho po tayo na naghahangad pa pero wala tayong choice. Pero sabi ko nga sa sarili ko, kailangan ko talagang tumaya. Kailangan kong sumubok sa opportunity na nakita ko na nagbago na yung buhay ng mga taong nandito po sa loob. So ikaw ngayon na nakita mo yung mga nagiging success story, na mga nag-share kanina, so ikaw naman, kumbaga pagbigyan mo lang din yung sarili mo. Tapik mo lang yung sarili mo na why not, di ba? Sumubok ka din. Especially sa mga hindi pa part ng opportunity na to. Kasi sa totoo lang po talaga, kami po, nagsimula lang po sa ganun. So right now, tingnan nyo po. Yan. So this is my first income. So, tanong niyo po sarili niyo, mahirap ba yung opportunity na to? Yes. Sasagutin ko po, hindi po madali. Hindi po madali yung opportunity na to, pero ang pinaka-importante, hindi man siya madali, pero paangat. Kasi ako, na nag-start po ako sa opportunity na to, 6,000 po yung pinakauna kong kinita. Pero alam nyo ba, 6,000 rin po yung sahod ko nung nagtatrabaho po ako. So doon ko po talaga na-compare, di ba? 6,000 po yung sinasahod ko every month sa pagiging empleyado ko at this time. Dito naman sa opportunity na to, first month, kumita po ako ng 6,000 din. Pero naku-compare ko. Sabi ko, nung nagtatrabaho po ako, 1 month, 6,000 yung kinita ko. Pero, grabe naman yung trabaho. Di ba? Wala kang oras masyado sa sarili mo kasi talagang nagsisipag. Bayad yung oras mo sa pagtatrabaho mo. Pero this time, di ba, 6,000 man yung kinita ko, at least hawak ko yung oras ko. 6,000 man yung kinita ko, at least wala akong amo. Nai-enjoy ko yung sarili ko. Hindi ko kailangan maligo ng maaga, pumasok, bumiyahe. So kung ikaw ngayon, di ba, first time mong kumita pantay. First time mong kumita sa trabaho, sa opportunity na to, pantay ko ano yung kinikita mo nung nagtatrabaho ka. Ano ba yung pipiliin mo? Alam nyo ba, pinili ko yung opportunity na to kasi naiintindihan ko at alam ko itong income na to, sa opportunity na to, magsisimula lang po sa maliit. Magsisimula po sa maliit ang income na pwede natin kitain dito. Kasi bakit? Tinutuloy-tuloy ko siya. So first, diba, kumita ako ng ganitong income, but tinutuloy-tuloy ko, diba, imaginein mo for the first time sa buhay ko, nakahawak ako ng ganitong klaseng pera. Na which is, ganun lang din yung ginagawa ko, nagsisipag, sa pagtatrabaho ko. Ikaw ngayon, diba, galing tayo as empleyado, ilang taon tayo nagtatrabaho, tinatanong ba natin, diba, nadagdagan ba natin, o nadagdagan ba yung sahod natin? Kasi kung hindi, or kung wala, kailangan po natin, diba, tingnan kung ano yung pwede pa natin gawin. Kasi ako, sa totoo lang, sabi ko sa sarili ko, hindi ito madali, pero ang pinaka-importante, yung chance na pwede pang lumaki yung pera, nakikitain po natin, pwedeng-pwede. So yun po yung nangyari po sa akin, at yun po yung nangyari po sa amin. So kahit sino naman, di ba, kapag ikita ka ng ganito kalaking pera, pwede ka nang, di ba, makapag-ipon. Pwede mo na mabibili yung mga gusto mo. Kasi tuloy-tuloy na po Kasi sa negosyong to, sa totoo lang po talaga, meron tayong freedom. Freedom kung magkano yung gusto mong kitain. Pero sa empleyado, di ba, wala tayong freedom. Kung magkano yung kinikita natin, hanggang doon lang. So ako po talaga before, kaya po akong matagal sa pagiging empleyado, kasi umaasa po ako na pwede pang lumaki yung income, yung sahod ko.
Pero wala po akong freedom. Wala tayong choice. Kung magkano lang yung sahod natin, yun lang po talaga yung matatanggap po natin. But dito po, sa opportunity na to, meron tayong freedom sa income. Ibig sabihin, kung ano yung income na gusto mo, pwede mo po yun kitain. Magkano yung gusto mong kitain, you have the freedom. Kasi baga boss tayo dito, nakadepende kung ano yung gusto nating income sa pagsisipag po natin. So kahit gaano tayo kasipag sa pagiging empleyado, kung ano na po yon, fix na po yon. But dito po sa opportunity natin, meron po tayong chance na pwede kang kumita ng times 5, times 10 kung magkano yung kinikita mo sa trabaho mo. Yun po yung nangyari po sa amin. And syempre, hindi lang po yung freedom sa financial yung nakuha ko dito. Ano pa? Time freedom. So yun po yung isa sa na-appreciate ko po sa opportunity na to. Kasi yun po yung wala po ako nung empleyado po ako. Kahit kailan, ilang taon po ako nagiging empleyado, hindi ko po naranasan po talaga makapag-travel. 7 years po ako overall total na nagiging empleyado po ako. Kahit isang picture, 'di ba, na nag-travel po ako, wala. Kasi hindi ko po yun magagawa. Kasi bayad po talaga yung oras natin. But because of the opportunity, 'di ba, imaginein mo, ang dami ko pong mga experience na mga ganito. Time at financial freedom po yung binigay po sa akin. Diba? So, ikaw ngayon, di ba, kung isa kang empleyado na for how many years ka nang nagtatrabaho and hindi ka pa nag-enjoy sa buhay mo, ilang taon ka na, hindi mo pa nararanasan yung mga lakwatsa, hindi mo pa na-enjoy yung mga pinaghihirapan mo. So, it's time. It's time naman na kailangan din natin makita kung gaano kaganda ang mundo. So yun po yung isa sa wala po ako, ng empleyado po ako, magkakaroon talaga ng time freedom. And dito ko po naranasan na talagang habang nagta-travel ka, kung magkano yung ginagastos mo sa pagta-travel mo, pwede mo siyang kitain hanggang nandun ka sa pagta-travel mo. So yun po yung dapat makita mo din, na isang araw, gusto kong maranasan yung ganitong buhay, yung ganyang buhay, na habang nagta-travel ako, wala akong amo, hawak ko yung oras ko, the same time, kumikita ako habang nagta-travel po ako. So, especially sa mga OFW na nandito po ngayon, alam ko marami akong kakilala na OFW na ang hilig din mag-travel. 'Di ba? Sinasama sa boss nila, sinasama sa amo nila. Pero, 'di ba? Why not? 'Di ba? Kung ikaw, isa kang OFW na gusto mo yung freedom na habang nagta-travel ka, ikaw talaga yung nag-i-enjoy, hindi yung amo mo. So this is the right time for you na ikaw naman. Okay? And of course, yan, hindi lang po yun ako ang nakaranas. Kundi pati rin po yung mga tao na naghaw lang din po sa akin before. So sila po yung some of my, kumbaga, nakilala ko lang sa Facebook. Naghaw lang po sa Facebook. But sino mag-aakala, di ba? Yung mga empleyado din na wala ng pag-asa. Itong kasama ko na to, ilang taon ng empleyado? 6 years? 5 years empleyado, pero hindi man lang nakaapak kahit sa ang magandang lugar dito sa Pilipinas. But right now, nakaapak po sila sa Korea. 'Di ba? Why not? 'Di ba? Sabi ko nga sa sarili ko, pagbigyan mo lang yung sarili mo kasi sa totoo lang, hindi lang po ikaw yung matupad yung pangarap. Hindi lang po ikaw ang mag-i-enjoy sa opportunity na nakita mo. And this is the opportunity na sobrang na-appreciate ko kasi hindi lang po tayo ang magbabago ang buhay. Hindi lang po tayo ang matupad yung pangarap. Pati din yung mga pangarap po ng ibang tao na naniniwala din po sa iyo. So syempre, yung mga tao na po na yan, nandito po, kasama ko rin po sila. And pari-pariho po kaming may mga tinutulungan din ng mga all walks of life na unti-unti rin natupad yung pangarap po nila. So ito yung pinaka nagustuhan ko sa opportunity na to kasi this is the opportunity na habang gumaganda ang buhay mo, nakakatulong ka sa ibang tao na mabigyan din ng chance na gumanda ang buhay nila. So di ba kahit isa lang man or dalawa lang man sa buhay mo na meron kang taong natawid na gumanda ang buhay at nadamay yung mga mahal nila sa buhay na gumanda ang buhay nila. Kumbaga ang laking bagay na po yun para sa iyo, sa pagkatao, di ba? Sa lifestyle, o kumbaga sa nandito ka sa mundo. Okay? So, syempre, yan. This is my deepest why. Bakit ko sinubukan
at bakit ko ginawa ng paraan na magiging part po ako ng opportunity na to. Kasi ako po is lumaki po ako na walang mama. Lumaki po ako na malayo din po sa mga kapatid. And because of the opportunity na to, yung hindi ko po kayang gawin or hindi ko po magagawa, nagagawa ko po dahil sa opportunity na to. So I am one of the reason, di ba, na nabuo yung pamilya namin, na magkaroon kami ng reunion sa family namin. And dito ko po nagawa din na talagang pag-uwi namin, nagdala po ako ng sasakyan, napasakay ko po ang mga kapatid ko, ang mga pamangkin ko, even papa ko, sa sasakyan na dinala po namin. So ito yung mga hindi ko po nagagawa. Yung empleyado po ako. Ito po yung hindi ko kayang gawin kung hindi ko po sinubukan yung opportunity na to. Kaya ikaw ngayon, di ba, na nandito po sa event na to, alam kong may mga gusto kang gawin sa buhay. May mga pangarap kang gawin sa pamilya mo. Kaya lang wala kang choice. Kaya lang hindi mo siya magagawa kasi wala kang pwedeng or wala kang chance na magagawa mo siya. So kumbaga ito na yung pinaka magiging chance mo. Ito na yung pinaka magiging, kumbaga parang magiging pagkakataon mo na one day, kung ano yung mga gusto mong gawin sa pamilya mo, ano yung mga pangarap mong gawin sa pamilya ko. Alam mo, sa totoo lang, even bata ka pa ngayon, one day, ikaw yung magiging way na makakaroon ng, di ba, maranasan ng buong pamilya mo na ma-enjoy din po yung pinaghirapan na ikaw mismo yung naghihirap para sa kanila. O isa kang OFW, di ba, na gustong-gusto mo at daming gustong gawin sa mga mahal mo sa buhay pero hindi mo siya magagawa. So this is it, di ba? Ito na yung pinaka pwede mong gawin. And of course, gusto ko pong malaman ninyo na araw-araw po, sobrang dami pong sumubok sa opportunity na to. Araw-araw po, ang dami pong nabibigyan ng chance na makita yung opportunity na to at mabago po, di ba, yung buhay po nila. So yan, makita ko po sa iyo yung mga proof na sobrang dami po ang naniwala po sa aming community, sa MVP Club community. So itong mga resibo po na to na nakikita niyo po sa screen, yun po yung starting o yun po yung simula nila sa pangarap po nila. At yung pera po na yon, yung pera po na yan, alam kong galing yan sa pawis, galing yan sa pagod, puyat ninyo, hindi po natin yung sasayangin. Kasi yung resibo pa na yan, ang kapalit po niyan, pagbabago po ng buhay ninyo. Okay? And of course, yan. Because of the proven and effective system na meron po kami sa MVP Club. So sa lahat po ng mga nakikita nyo po kanina, starter, ng first sharer po natin, hanggang sa mga katulad ko na nasa harapan niyo po ngayon, it's because of this opportunity and of community na meron po sa MVP Club. So kami po, yung mga nakikita nyo po sa screen, lahat po yan, pari-pariho po tayo. Nagsisimula po tayo sa walang alam, nagdududa, nagsisimula po tayo sa naki-question din, natatakot din. So lahat po yan, normal po na nararamdaman po natin. But ako po, gusto ko pong malaman ninyo as nurse po ako and hindi ko po basta-basta ipagpapalit yung pagiging nurse ko kung hindi po ako sigurado dito. Kasi alam ko marami sa atin dito na marami pang proof na gusto pang makita, di ba? Marami pang gustong patunayan din kung totoo ba talaga ang opportunity na to. And gusto ko pong malaman ninyo na I am doing this for ilang taon na din. So hindi ko po basta-basta iiwan, ipagpapalit yung pangarap kong profesyon kung hindi po ito sigurado. So kung naninigurado ka, di ba, pare-pareho tayo naninigurado din. Pero ang pinakasigurado, kapag makisabay ka o sumabay ka sa opportunity na to, sigurado po talaga na may magandang buhay na naghihintay po sa iyo. So, yan, sa lahat po ng mga guest po natin na nandito ngayon. So, if yan, sa mga tao po na nag-share ng opportunity na to, so may mga katanungan po kayo, may mga gusto po kayong i-confirm or i-clarify, so wag po kayong mahiya na i-approach or lapitan po yung taong nag-share po ng opportunity na to. And maraming salamat sa lahat ng ating mga participants and sa mga dreamers out there
Mangarap lang po kayo, and with MVP Club community, yung pangarap niyo po, tutulungan po namin na matupad po yan. Thank you so much and God bless everyone. Back to our very beautiful hosts. Yan. Lisa. All right, thank you so much, Mentor Joyce Malbas. 'Di ba? Ang daming mga nakarelate sa mga sinabi kanina ni Mentor Joyce. Actually, kanina habang nagsasalita si Mentor Joyce, binabasa ko yung mga nagko-comment. Ayan, may nakita ko, sabi niya, construction worker. 'Di ba, na sumubok din dito sa opportunity natin. And kanina meron din akong nabasa. Sabi niya, ako din, 'di ba, OFW daw siya na gusto niya nang makasama yung anak niya, 'di ba? And congratulations and welcome sa community natin kasi once na nag-decide din kayo, 'di ba? Nakita niyo na yung pagkakasunod, 'di ba, from being doon sa financial literacy, life-changing opportunity and yung mga nagka-resulta, 'di ba? So once na nag-decide din kayo, yung mga nakikita nyong result is yun din yung magiging resulta nyo, 'di ba? This is the blueprint of your dreams. Okay? So ngayon pa lang, congratulations. And balikan nyo po yung mga tao, angel in disguise na nag-share sa inyo ng link. Okay? Para at least mas ma-elaborate pa yung opportunity natin at may mga good news po yan sa inyo. Okay?